And magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung advanced reading natin para bukas, March 13, Thursday. Healthy reading 073. Okay po. Panoorin niyo po yung video bago po ito. No? At meron akong pinaliwanag po doon. Nagawa ko na po yan sa nakaraang videos, pero baka hindi niyo na po ma-search kasi natabunan na. Kaya ginawa ko ulit. At saka sa gusto pong magpabook ng full private reading, nandyan po yung nakapin po dyan yung QR code. Scan nyo na lang po para diretso po. At hindi na ho kayo magkamali. Kasi meron pong ibang mga poster na ginagaya lahat ng videos ko. At doon po nagkakamali lagi si client kasi doon sila nagpapadala ng nila sa reading. Okay, tapos binablock yata sila. May nagsusumbong sa mga gumagaya at gumagawa ng replica ng videos ko. So, ito po. Emperor. Kahapon pa po ito. Kung napanood nyo lahat ng videos ko kahapon, ito yung Emperor. Sa baraha kasi, this is a general reading. So, ibig sabihin, yung may problema is yung breadwinner, yung provider, padre de pamilya, madre de pamilya. Kasi sa isang pamilya, hindi lang naman lahat ama. No? Merong pamilya na tanging ina lang yung nagtataguyod sa mga anak niya. Siya yung naging ama, siya yung naging ina. 'Di ba? So, dahil general reading ito, yung emperor, kumakatawan sa kung sino yung provider ng pamilya. At ito yung nandito siya sa punto na siya yung nakakaalam ng mga problema, solusyon sa problema, kung paano din ito gawa ng diskarte. Yun nga lang, dahil healthy reading po ito, posible na yung provider po ninyo pagod na, hirap na, nagkakasakit, nawala ng trabaho, nalugi ang negosyo. Lahat ng factors na magbibigay sa kanya ng kahinaan. Yun, nagkakasakit siya. Alam niyo ba na merong mga padre de pamilya or mga nanay na nawawalan sila ng pag-asa sa buhay? Lalo na yung mga namatayan ng anak. No? Kasi may mga magulang na sa sobrang pag-iingat nila sa mga anak nila, lahat-lahat tinitiis. Ano doon yung sumusobra na yung utang, mapagtapos lang yung anak, kinakapalan na nila yung mukha nila, mapakain na yung anak, nilulunok yung pride nila para maagapan or kahit 1, 2, 3 araw man lang na supply, may magamit nila. Yung iba namang magulang, hindi nang hihingi. Bagkus, naghahanap ng mga maliliit na trabaho para lang kapalit makabili ng bigas, makabili ng ulam. Yung maaga pa aalis, maghahanap kung saan sila pwedeng yung sa hardinero, yun. Yung iba, nasa street na naglilinis, no, part-time. Minsan, tinatawag lang sila ng mga suki nila para maglinis. Tapos, yung may mga maliliit na pera para lang maitawid sila sa araw na yan. Ito, ibig sabihin, dumating na talaga sila sa punto na matanda na sila. Yung iba, hindi na pwedeng mag-abroad. Yung iba, pinauwi galing abroad dahil sa sakit. Yung iba naman, sa kasamaang palad, talagang tinamaan ng matinding depresyon. Yung nawawala na sa sarili, yung wala na sa katinuan, ito yun. So, doon sa mga anak, sa mga pamilya, sa relatives, na umaasa, no? Sa mga providers nila, sponsors nila, ingatan nyo kung ano yung kaya nilang ibigay sa ngayon. Dahil hindi habang panahon, kaya nilang mag-overtime, hindi habang panahon kaya nilang mag-multitasking, hindi rin sila bato
na hindi napapagod, hindi nasasaktan. Kasi sila mismo, imbes na gusto pa nilang pumunta doon sa isang lugar, bago sila pupunta, bibilangin muna nila yung pera, no? Magkano ipapadala, magkano matitira. Yung iba wala talagang natira. Ang dami kong client na ganun yung sitwasyon, no? Tapos yung hinihiling na lang, sasabihin, Madam, gusto ko, kung meron akong ipapaayos yung kalusugan ko, para makaya ko pang tiisin lahat ng pagod, lahat ng hirap, mapagtapos ko lang mga anak ko, matapos ko lang yung bayarin ko sa bahay, no? Yung bayarin ko yung iba kasi kalimitan talaga, kung hindi mga anak, yung bahay. Kasi yung iba walang bahay. Yung iba nakitira lang. Yung iba naman, nasa in-laws. Basta may mga ganon. Ngayon, wala siyang space. Minsan nawawala na siya ng confidence. Ito yung tao na kailangan niya kasing magkaroon niya ng sariling peace of mind, magkaroon din na siya ng sariling buhay niya, leadership niya, authority niya. Ito yun. Pero minsan natutunaw yan eh. Lalo na sa lahing Pinoy, natutunaw yan dahil kahit sabihin mo mang magalit ka sa anak mo dahil nag-asawa ng maaga, nabuntis ng maaga, wala kang choice, apo mo eh. Bubuhayin mo, tutulungan mo. Ganun yun. Imbes na matatapos ka na, nag-umpisa ka na naman uli. Yun. Siguro yung pinakamagandang mensahe dito, sa lahat ng mga anak, maliban sa ingatan nyo kung ano yung binigay ng magulang nyo, alagaan yung magulang nyo. Huwag nyo sundin yung iba, na pinapabayaan yung magulang, tinatalikuran. Huwag ganon. Kasi, kahit sabihin nyo hindi niyo obligasyon magulang nyo, hindi kayo darating sa ganyang buhay, hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay. So, sabihin na natin, hindi lahat mapalad sa buhay, pero buhay ka. No? Tapos, yung mga anak naman na itinakwil, alamin mo muna yung buong dahilan bago mo sabihin na itinakwil ka. Kasi may mga magulang na napipilitang paalagaan yung anak nila or iwanan yung mga anak nila sa mga taong sa tingin nila makapagbibigay ng mas magandang kinabukasan dahil hindi sila handa na magkaroon ng anak sa panahong yun. Kasi ito yung panahon na ang dami pang conservative. Tapos may mga magulang na mas inuunang iniisip ang estado nila kaysa kalagayan ng anak nila. Alam nyo na meron din mga panahon na mas pinili pa ng mga anak na magbigti kaysa ipagkasundo sila sa taong hindi nila gusto. Ganun. Totoong buhay yan. So, ito yon, no? Kailangan mo ring bigyan ng space yung sarili mo. I-enjoy mo. Kung maganda yung trabaho mo, maganda yung income mo, you have to enjoy. Pwede ka naman tumulong eh, habang ini-enjoy mo buhay mo. Kasi kapag lumipas na, halimbawa, nasa 40s ka na, paano mo pa i-enjoy yung life mo kung may arthritis ka na, diabetic ka na, di ba? So, you have to explain sa family members mo na ganito din, gusto mo din ma-experience yung pa-travel minsan, yung mamimili ka din ng gusto mo, kakain ka din sa mga restaurants na gusto mong puntahan, yun yung experience lang for you to create your own memories beyond sa napakalaking responsibilities mo sa buhay. Yun yung dapat. So, this is our healthy reading. Sa taong gusto magpa-book ng full private reading para alam nyo kung ano yung mangyayari sa buhay nyo, ano dapat iwasan, lalong-lalo na summer, magpa-reading kayo para alam nyo rin. Kasi papasok din yung Semana Santa. So, lahat na nandoon, lahat ng mga tao na negative yung intensyon sa kapwa nila, andyan sa ganung pagkakataon. So, wag nyo silang bigyan ng pagkakataon na masira ang buhay nyo, masira ang diskarte nyo. Okay? Proceed tayo sa daily episode natin. Good afternoon.